So, discuss natin tong problems under ISAD, no? So, statics lang naman siya. Given the values of L and dimension R, for what value of couple M will the force in link CH is equal to 10 kN. So, ito yung dimensions ng R and L, no? 2 meter yung R, yung L ay 50 kN. So, dito, no? Para makuha natin yung moment sa M, ma-apply rin dito yung two force member, no? So, tignan natin yung figure, no? Yung buong diagram. Alin ba dito yung two force member? Paano ba't yung masabi ng two force member? Kung let's say meron kang isang bar na ganyan, no? Masabi mo na two force member siya. Kunwari, may pin ka dyan, pin yan both sides, no? So instead na, sabi natin A, B, AY ito AX, ito BY, kunwari lang, BX. No? So, pagka two force member siya, walang applied force dyan, no? In between, let's say may load dyan, walang ganyan, no? So, ang gagawin mo, instead na apat na force yung ganitong i-analyze mo, kapag sinabi natin two force member, no? Ibig sabihin niyan, ganito muna siya i-analyze. Isang force na lang dun sa A, isang force na lang dun sa B. Okay, instead na mag-apat na force ka, dalawa na lang. No? Kasi nag-isa mo na yan, no? Kumbaga yung pag-analyze natin yung two force member. So, dito, alin dito yung two force member, mapapansin natin yung E and D. Although curve siya, no? Okay, nakapaganto kasi siya pa quarter circle yan. No? Pero mapapansin mo, wala namang ibang applied force dun sa ED, di ba? Tama? So, kung i-consider natin yung member, yung baba muna, EFG. EFG, no? I-drawing natin yung FBT niyan. Yung G, pin yan, no? Meron tayong horizontal and vertical. F, meron tayong L na 50 kN. 2R, 2 times 2 is 4 meter. Ito R, so 2 meter. Itong E and D, no? Two force member siya, no? So, ibig sabihin, pag ganito ko na lang siya isulat, FED. Yan na yun, no? Tama? Diba? Instead na, pag ganito ko siya gawin, di ba, sa ED, pag pinihiwalay mo, instead na meron kang EY, EX dito, tapos pag kinonsider mo naman yung taas, magkakaroon ka ng DY, DX. Since two force member sila, well, isahin mo na lang, no? So, ano na lang siya, force FED na lang, no? Yan yung concept dito na important. Now, ano naman yung angle niya? Kasi mo quarter circle to. So, kung ito R, di ba R itong horizontal, malamang itong vertical yan, R din. Di ba? So, meaning yung angle ng ating ED, no? R to, no? So, 1, 1. Square root of 2. Ganyan siya. No? Or 45 degree. Kasi kung tan theta ka dyan, tan theta is equal to 1 over 1. Di ba? Tangent theta is equal to ay equal sa 45 degrees, no? Yan. So, 45 degrees yung angle nito. Or pwede rin namang ganitong triangle. 1, 1 square root of 2 na right triangle. So, now, makuha natin yung ED kasi moment lang tayo sa G. Tama? Negative 50 times 4, diba? Plus 6 FED. Vertical component lang, no? 1 over square root of 2 or sine 45, no? Ayan. Just input lang natin yan sa calcu, no? May input lang natin yan. Negative 50 times 4 plus 6 over square root of 2, 0. Makukuha natin din ay 47.1405. 47.1405 kN. Compression. Tama yung assumption natin. Assumption ko lang kasi na pag ganyan. Pwede rin kasi pag ganun din. Kasi sa positive naman yung sagot, tama yung assumption. So next, pwede ka na. Consider mo naman yung DA, no? Ito, member DA, no? Kaya DA, hindi tayo. Member DA naman, no? Ano meron sa member DA? Okay. Pansin natin yung A doon, hinge din siya. So, dalawang reaction. May vertical ka, may horizontal ka. Then, ano pa? May moment ka doon sa point B. Ayun yung hinahanap na unknown moment, no? M, dyan sa point B. Tapos, yung CH, 10 kN yan, no? Upward. 10 kN sa C. Tapos, dito sa D, no? Since compression yan, no? Pag ganito yan, no?
compression, FED. Yan, tama, 'di ba? Kasi kung compression yun, dapat compression din siya dito, hindi mo siya puwedeng isulat ng 'pag ano, pa-tension. Na compression din dapat 'no, para tama yung ating assumption. Kung compression siya dun sa ano, EFG, sa pagdating ng DA, compression pa rin siya. Ilagay natin yung dimension, parehas R yan, so parehas 2 meters lahat. Layo. 2 meters. 2 meters. Ito, straightforward na siya. Moment na lang tayo uli sa A. Makukuha natin yung M, no? Summation moment sa A is equal to 0. M, clockwise yan, no? Then, positive uli, clockwise uli yung ano, ito na. Assumption ko clockwise positive na yung moment. Dito, counterclockwise siya from A. 6 FED mo, 47.1405 times sin theta or 1 over square root of. Yan. So now, makukuha natin yung M. Okay, input lang ulit siya sa calc. So, gano'n na siya, no? Ano lang siya, application lang siya, two-course member. So, dapat makita mo lang na two-course member yung END. Although, kahit naka-verb kasi, applicable pa rin yung two-course member. Equal to 0, no? 160, ayan, 160 sakto na, 160 kilonewton meter. Yun yung ating answer. Okay? So, kung titingnan natin sa choices, that is letter B, no? Binura ko kasi yung sagot. Sagot kasi ito yun, no? Pero parang ano, hindi mo natin makita yung sagot. Tinanggal ko muna. Pilitan ko lang ng choices. Okay. Okay, so ganun na naman siya pag-analyze din, no? Okay. So, two-force member siya. Then, consider mo na yung EFG para makuha mo yung two-force member na PFED. Tapos, lipat ka dun sa taas naman na member na AD. Para makuha mo na yung moment na M. Kasi pag nag-AD ka agad, dalawa pa yung unknown mo dun, di ba? Yung FED tsaka yung moment. So, kaya nag-ano muna tayo, EFG, kunin mo yung two-force member, tapos punta ka doon sa DA para M na lang yung unknown. Okay, so ganun lang siya. So, thank you.